At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay full chapter tayo ni 1111. Pero ayan ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yan magsisimula kay St. Mars dahil sinisira niya na nga itong barrier dyan sa may labo face. At ngayon ay pumapasok na nga siya sa loob niyan. At then ay habang pumapasok nga itong si St. Mars dyan sa may labo face ay biglang nakita ngayon siya dito ni Jinbei. So itong si St. Mars nandiyan lang kasi sa may itaas o sa may tuktok nito nila Jinbei. So kaya ayan, pagkakita sa kanya ngayon ni Jinbei ay biglang madali ngayon itong si Jinbei para puntahan na nga itong si Zoro. At dito niya na nga nakita ngayon itong lagay ni Rob Lucci. At so dito ay tapos na nga itong laban ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci. Pero itong si Rob Lucci ay eto nga nakatayo na nga lang siya dyan at ang tindi ng sugat na nakuha niya nga dyan kay Zoro. So ang nangyayari nga dito ay nagre-refuse lang talaga na bumagsak itong si Rob Lucci dyan. So kaya siya nakatayo. Pero talagang wala na, hindi niya na kayang lumaban pa dyan kay Zoro. At so dahil nga sa tapos na itong laban ni Zoro at saka ni Jinbei, kaya dali-dali granab na ni Jinbei etong si Zoro para umalis na nga kagad-agad dyan sa may area kasi nga delikado na yung lagay nila dyan. At then ay suddenly ay dito na nga nagdash etong si Jinbei papunta dyan kay Rob Lucci, sabay biglang inatake niya etong si Rob dyan habang nakatayo. At dahil dyan ay tilapon ngayon etong si Rob Lucci dyan. Pero take note lang ay bago umatake etong si Jinbei dyan kay Rob Lucci ay humingi muna ng pasensya etong si Jinbei kasi nga nakatayo na lang etong si Rob Lucci pero inatake niya pa. So yun naman kasi ay kailangan na kasi talagang atakihin muna dyan itong si Rob Lucci. So parang walang sagabal ganyan. Saka para tuldo ka na nga rin talaga itong laban ni Rob at saka nga ni Zoro. At then after nga niyan ay dito na umalis ngayon itong sila Jinbei sila Zoro para puntahan na yung iba nilang kasamahan pa. At so after niyan ay dito nga balik na sa normal itong si Rob Lucci dyan at dito na sila nagkatagpo ngayon ni St. Mars. So itong si St. Mars ay doon siya nga napunta o pumunta kung nasaan nga itong si Rob Lucci. At ito, sugatan ngayon dyan itong si Rob Lucci. Pero dito ay nireport na nga ni Rob Lucci lahat-lahat ng nilalaman niya dyan kay St. Mars. At sinabi niya na nga rin na 6 minutes na lang natitira para ituloy na nga ni Dr. Vegapunk kung ano yung mensaheng sasabihin niya through broadcasting. At then, ay dito na nga kinomplement ngayon ni St. Mars itong si Rob Lucci dahil nga sa trabahong ginawa niya. At now, ay nung aalis na nga itong si St. Mars dyan, ay nag-request muna sa kanya itong si Rob Lucci. At ang sabi niya nga dyan na kung pwede ay i-spare ni St. Mars itong buhay naman ni Kaku na currently ay injured nga. So kasi pupunta na itong si St. Mars doon sa may laboratory at alam ni Rob Lucci na sisirain niya yung laboratory na yon. Nandoon itong si Kaku. So pwedeng mamatay nga itong si Kaku. Pero biglang sagot itong si St. Mars at ang sabi niya nga dyan na mahirap itong nire-request ni Rob Lucci kasi nga wala naman daw pakialam itong sila St. Mars kapag meron siyang natatapakan na insekto. So ibig sabihin ay basta atake lang itong si St. Mars doon sa may laboratory, sisirain niya yan at wala siyang pakialam kung sino man yung nando doon. At so alis na nga dyan itong si St. Mars para puntahan na yung laboratory ni Dr. Vegapunk habang dito sa kabilang banda itong si Jinbei at saka itong si Zoro habang tumatakbo nga sila papalayo o papaalis dyan sa may area ay nakita na nga ni Zoro itong itsura ngayon dyan ni St. Mars. At so after nga nito ay balik naman dito yan sa side nga nila Luffy dahil dito nga ay masaya ngang ginigreet ni Luffy itong dalawang higante, si Dorit saka nga si Brogy. At so ayan ay pagkatapos tagpasin ng dalawang higante na to yung ulo ni St. Jupiter ay ayan tawa-tawa sila ngayon dyan, batian sila. Pero natanong na nga ng dalawang higante dito kay Luffy kung bakit ganun biglang nagbago yung itsura ni Luffy nung kagaya dun nga sa Diyos na kilala sa mga higante. So ito ay hanggang ngayon wala pa ring idea itong si Luffy sa kung ano yung sinasabi nga ng dalawang higante natin patungkol dun sa Diyos nila
nila. So sinika nga yun. Pero dito nga sa kabilang banda ay may kita na etong si Sanji naman ay sinabihan na pala nga etong sila Dory na dalhin si Luffy doon sa may likuran ng isla. Kasi nga doon yung meeting point nila o doon yung tagpuan nila. At dahil nga sa nakita na ngayon ng mga higante etong si Luffy, kaya etong si Dory ay nag-blow na nga siya ng horn para signal naman yan sa mga ibang higante pa na mag-retreat na sila ngayon. At so narinig naman yan dito ng mga higante pa natin, kaya natuwa sila at medyo nagwala pa nga dyan itong mga higante. Pero ngayon nga ay magre-retreat na itong mga to. So parang mission accomplished na nga sila dyan. But then after nga nyan ay dito sa kabilang banda ay eto na nga si War Curie ay bumanat na nga siya dyan. Nagroro siya bigla ng pagkalakas-lakas na Conqueror's Haki ngayon. At so dahil dyan ay nagulat nga yung mga higante natin kasama na si Luffy. Pero dahil nga sa sobrang lakas ng Conqueror's Haki nito ni Topman, kaya umabot yan pati dito sa may battleships ng mga marines kung saan nga yan nakatambay dyan sa may shore. At yung ibang marines pa ay nagsibulaan yung bibig, nagsibagsakan sila. So grabe ang tindi ng Conqueror's Haki nito ni Topman. Pero ang malapit dito dahil nga sa lakas ng Conqueror's Haki nito ni Topman ay etong si Luffy, lahat nga natanggal sa kanya. So pati yung mga scar niya dyan sa katawan ay tanggal. So shorts lang yung natira dyan kay Luffy. So dito medyo makulit lang yung sa ginawa nga ni Oda. So ayun yung mata ni Luffy tanggal dyan sa may mukha niya. At eto nga yung scar ni Luffy dyan sa may dibdib niya ay ayun natanggal din, tumilapon din. Pero syempre lahat naman ng yan ay bumalik din sa normal. So naging okay ulit dyan itong itsura ni Luffy. Pero going back nga dito kay Topman, dahil etong dalawang horn niya naman dyan o yung dalawang sungay niya ay ginawa niyang blade at inatake si Luffy ngayon. Pero etong dalawang higante natin hinarang nila etong ang pag-atake ni Topman gamit etong kanilang mga shield na kung tawagin ay sun shield nga. At so pagkatapos nga nilang salagay na itong atake ni Topman ay gamit itong kanilang shield ay inatake rin nila, binanata nila etong si Topman. At ang tawag sa atake ginamit nila dyan ay skill jam. So para naman yan i-push back etong si Topman. So parang bash attack lang etong ginamit dito ng dalawang higante natin. Pero tilapo naman ng bahagya etong si Topman sa dalawang atake, sa ginawang atake ng dalawang higante natin dyan. At so pagkatapos ng i-push back ngayon ng dalawang higante natin etong si Topman ay etong si Saturn naman biglang sulpot siya, sabay biglang dura ngayon ng pagkarami-raming Venom Balls dito kala Luffy. So dahil dyan ay nagulat nga etong si Luffy, kaya ang ginawa niya bigla siyang bumunot ng isang puno dyan at ginatangata niya yan hanggang sa maging isang baseball bat nga yan. So yun dun sa may spoiler natin ay di ba nga nabanggit dun ay nag-conjure etong si Luffy ng isang bat. So parang out of nothing ay biglang nagpalabas etong si Luffy ng bat dyan. Pero dito malinaw na nga na etong si Luffy kaya siya nagkabat kasi bumunot siya ng isang puno, sagwa sa puno etong bat na to. But then ay after nga niyan ay dito na nga ngayon binaseball bat ni Luffy pabalik yung mga Venom Balls na dinura ni Saturn dyan sa kanila. At then after nga niyan is BAM! So dito ay nagkaroon na nga ng pagkalakas-lakas na pagsabog, kaya etong si Luffy nagulat siya dyan. So kasi nga di niya naman na-expect na ganyang kalakas yung explosion na mangyayari. At then ay pagkatapos nga niyan ay habang nag-aapoy-apoy dito ay etong sila Luffy, yung mga higante natin, biglang takbo na nga sila dyan. So papaalis na sila dyan sa may area. Pero paglingon nga ni Luffy dyan sa malakas na pagsabog ay kinain na nga niyan etong si Saint Jupiter, si Saturn, pati na etong si War Curie. Pero ang bad news nga dito dahil parang wala nangyayari pa rin dyan nga sa tatlong elders natin. So kaya nga sabi dito ni Luffy, aba ang tindi, talagang hindi pa rin tinatablan yung mga elders, yung mga matatanda. Kasi nakatayo lang sila dun sa malakas na apoy, parang di nga sila nasusunog dyan. But anyways, ay etong si Saint Jupiter pala ay okay na siya, nakapag-regenerate na siya. Kaya may kita yung sa mukha niya, naka-X na naman. So ibig sabihin nakasara yung bibig niya. But anyways, ay after nga nito ay may kita naman dito sa ibang grupo pa ng Straw Hat Pirates natin ay tumatakbo na nga sila papunta naman dito nga sa barko ng mga higante natin. So mukhang dyan sila sasakay para nga makaalis na dyan sa may Egged Island. At then ay pagkatapos niyan ay dito sa kabilang banda sa grupo naman neto nila Bonnie ay sila yung unang nakarating dyan sa barko ng mga higante. Pero ang problema dahil itong mga ibang mga vice admirals ay nandiyan na sa harapan nila, nakaabang na. So ang tindi, naunahan pa sila ng mga to at na-anticipate din ng mga vice admirals na to yung sa pagtakas na gagawin ng mga Straw Hat Pirates natin. Pero pagkatapos nga niyan ay balik ulit dito yan kay Saint Mars dahil nakita niya na nga dyan etong si York sa loob naman ng laboratory nga nito ni Dr.
Vegapunk. So dito parang dumungaw lang itong si Saint Mars dyan nga sa building o sa laboratory ni Dr. Vegapunk. Kasi nga di ba sira-sira na yung mga buildings niyan at dito nga niya nakita na itong si York. At sa pagkakakita niya dito kay York ay tinatanong niya nga yan kung nasaan yung broadcasting room ni Dr. Vegapunk. So parang nga masira niya na yan. But then ay pagkatapos nga nito ay balik na dito nga yan sa side ni Kizaru. At katulad nga dun sa spoiler natin ay kinocomfort siya dyan ng ibang mga marines at sinasabi na gagamutin nila itong si Kizaru dahil sugatan nga siya. But then ay sagot nga dito itong si Kizaru at ang sabi niya nga dyan na oo sugatan nga siya kaya kung pwede ay pabayaan muna siya mag-isa. But then ay kasabay nga nito ay nireport na rin ng ibang mga marines na meron nang nakatayo dyan nga sa may gitna ng Egghead Island at dito nga biglang labas na itong Iron Giant natin. So siya yung nare-report ng mga marines na nakatayo dyan nga sa may gitna ng isla ng Egghead Island at mas malaki pa nga raw yan kaysa dun sa mga higante. At then ay dito na nga nagsalita itong higante natin na ancient robot at ang sabi niya nga dyan na I'm sorry Joy Boy. At then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin na to. At so ayan ay ang dami nangyari dito nga kay chapter 1111 at ayun ay meron nga tayong 3 weeks na break after neto. So ayan ang pinakamatindi sa lahat. Pero yan kung meron kayong mga reaction o comments patungkol dito kay 1111 ay pwede nyong i-comment yan dyan sa baba. At yun pala guys ay pa-follow naman itong si Facebook page natin. So dyan ko pala nilagay yung sa itsura ni Rob Lucci pagkatapos siyang atakihin ni Zoro. So yun lang naman yung link niyan. Nandiyan lang kay comment section saka sa may description natin. So yun lang guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.